Mapagpalang araw po sa atin pong lahat at maaari po ba tayong magsitayo? Yan. Bago po ang lahat, tayo po muna ay dadako sa panalangin. Yuko po natin ang ating mga ulo at tayo po yung manalangin. Ama namin Diyos, banal at makapangyarihan sa lahat. Lord, pinupuri ka po namin, sinasamba sa mga oras na ito, Panginoon. Lord, nagpapasalamat po kami sa pagkakataon pong ito na muli po kami nandito upang makapakinig po ng inyo pong mga salita, Panginoon. Lord, salamat po sa buhay ng bawat kabataan, Panginoon, na nandito. Salamat po sa kanila pong buhay, sa kalakasan po na ipinagkakaloob niyo sa kanila. Lord, nagpapasalamat po kami dahil iningatan niyo po kami sa pagpunta dito. Lord, ngayon pa lamang po, kiniklaim na po namin ang katagumpayan po ng gawain ito sa pangalan niyo, Jesus. In Jesus' name, Amen. Ayan, nakahingal yung laro ni Ate Ana. Yan, mapagpalang araw po sa atin po lahat. At naalala pa po ba natin yung last series po natin? It's all about, opo na po. Yan. Naalala pa po ba natin yung last series natin? It's all about ano po? Amen, gospel po. Ngayon po, meron na po tayong bagong tema. Ay, tema. Series po. Ito po is all about faith in action. Ayan. Ang gagamitin ko pong Bible verse ngayon ay nagmula po sa Santiago chapter 2 verse 21 to 26. Basahin po natin. Hindi ba't ang ating amang si Abraham ay itinuring ng Diyos na matuwid dahil sa kanyang mga gawa? Nang ihandog niya sa dambana ang anak niyang si Isaac. Dito ay makikita mong magkalakip ang kanyang pananampalataya at mga gawa. At naging ganap ang kanyang pananampalataya dahil sa kanyang mga gawa. Natupad ang sinasabi ng kasulatan. Si Abraham ay sumampalataya sa Diyos at dahil dito, siya ay itinuring ng Diyos bilang matuwid. At tinawag siyang kaibigan ng Diyos. Diyan ninyo makikita na itinuturing na matuwid ang isang tao dahil sa kanyang mga gawa at hindi dahil sa pananampalataya lamang. Gayon din si Rahab, ang babaeng bayaran. Pinatuloy niya ang mga espiya ng Israel at itinuro pa sa kanila ang ibang daan upang sila'y makatakas. Dahil sa ginawa niyang iyon, siya ay itinuring na matuwid. Sa verse 26, patay ang katawang walang espiritu, gayon din naman patay ang pananampalatayang walang kasamang gawa. Amen po. Sa Bible verse po na to, nabanggit po yung dalawang karakter, which is si Abraham po and then si Rahab. Sa Bible verse po na to, pinapakita po kung ano po yung nagagawa ng atin pong pananampalataya. Do you imagine na si Abraham po, nagawa niya pong sumunod sa atin pong Diyos, kahit mahirap po yung utos sa kanya? Di ba yung iba pong magulang very protective sa kanila pong mga anak, yung tipong parang ayaw nila na sasaktan yung anak nila. Parang pag nadapuan po ng lamok, ayaw po padapuan sa lamok, ganun po. But si Abraham po, hindi po siya nagkaroon ng doubt, hindi po siya nagkaroon ng pag-aalinlangan po. Naihandog po yung kanya pong anak sa ating pong Diyos. Ganun po yung nagagawa ng pananampalataya. And then yung next character po is si Rahab. Si Rahab po, alam naman po natin na isa po siyang prostitute. And grabe po yung naging pananampalataya niya dahil nagawa niya pong itago, nagawa niya pong tulungan yung mga Israel na espiya na alam naman po ni Rahab yung plano ng mga espiya po na yon. Yung plano po nila is patayin po yung buong nakatira sa lugar nila, which is yung Jericho. At dahil po sa pananampalataya ni Rahab, nagawa niya pong tulungan yon. Nagawa niya pong tulungan yung mga espiya na yun upang makatakas po. At dahil po sa kanyang pananampalataya, naligtas po sila. Naligtas po sila sa pagpatay po sa mga Jericho. Sa mga mamamayan po ng Jericho.
And sinasabi din po sa Bible verse, sa verse 26, patay ang katawang walang espiritu, gayon din naman patay ang may pananampalatayang walang kasamang gawa. Di ba po once na ang tao namatay, parang nagkakaroon po ng, nagsiseparate po yung spirit tapos yung body. Kapag nag-separate po yun, parang wala na pong, nawawala na po ng halaga yung katawan. Dahil wala na pong magagawa. Hindi na, di ba, pag patay na, hindi na makakapag ano, wala nang pwedeng gawin, wala nang kakayahan. Yung isa pong patay. Yung ano po, yung patay po na yan, ganun po yung naging description sa ating pong pananampalatayang walang kasamang gawa. Ganun po yung naging description, the faith without action is dead. The faith without action is dead. Kaya po tayo mga kabataan, para maipakita po, isa po sa paraan, isa po sa way na po pwede nating maipakita that our faith is not dead, but our faith is in action. Dahil po sa ating pong paglilingkod sa ating pong Panginoon. Doon po natin, isa po yun sa way para maipakita natin na yung faith natin is in action. Alam niyo po, dati po, isa rin po akong normal na tao. Ay, normal na, normal pa rin po ako. Normal na, parang normal attender, yung tipong every Sunday, isa po kami sa pinakamaaga. Isa po kami sa laging nauuna, umuwi. Lagi po kami nauuna umuwi. Dahil pagtapos po ng gawain, diretso po kami umuwi na po kami agad. Parang wala po kami kinakausap na ibang member. Kaya po nung naging tech po kami, wala kami masyadong kilala, pati po yung mga praise team. Minsan nga po, tinatanong po, sabi, itong mic na kulay blue, kay ano to? Kay Ate Beth. Tatanong namin, sino yun? Kasi di namin kilala. And I'm very thankful po dahil napasama po kami sa technical ministry. Hindi ko rin po na-imagine na mapapasama po kami dun eh. Alam niyo po nung una, si Ate Daisy po ata yung nagtanong sa amin dun eh, kung gusto namin magpaturo sa mag-tech para po sa mga kabataan. And alam niyo po, ang hirap mag-decide dahil hindi lang po natatapos sa pag-agree namin na magpaturo yun eh. Parang magkakaroon po kami ng responsibility eh. Ganun po. Dahil alam niyo po, yung pagdedesisyon po natin, isa po yun sa first step sa paglilingkod natin. Dahil kung yung sa first step pa lang mali na tayo, na tayo eh. Hindi na magiging maayos yung second step. Hindi tayo makakarating sa second step kung hindi natin pagdadaanan yung first step, which is yung pagdedesisyon. Kaya mas mainam po na sa first step pa lang, tama na agad yung pagdedesisyon natin. Dahil nung nag-aalinlangan po kami nung tinanong kami doon eh. Dahil alam niyo po, nung pumasok po kami sa TechTem, alam lang po namin magsaksak ng extension. Ganun lang po yung alam namin. Wala po kaming alam sa speaker, hindi namin alam yung speaker nga po sa amin, hindi nagagamit, malikabok na po eh. Opo, ganun po. Wala po kaming alam sa speaker, sa sounds. Hindi po namin alam. Lalo na po yung computer. Actually, dyan lang po kami nakagamit ng computer eh. Sa loob po ng itim na kortina. Kaya salamat po sa atin po, sa Diyos po na pinaglilingkuran natin dahil hindi ko man kayang mag-decide sa sarili ko, but alam ko po na mayroon Diyos na nag-guide sa akin para sa right decision na gagawin ko. Kaya po tayong mga kabataan, mahalaga po na magkaroon po tayo ng right decision in terms of serving God. Alam niyo po yung pagiging kabataan po natin, ito po yung age, ito po yung panahon na malakas tayo, ito po yung panahon na kaya nating maglingkod. Hindi katulad po yung iba po, di ba? Medyo matanda na po nagkakaroon ng opportunity maglingkod. Kung kailan po, may sakit na yung balakang. Pag may rayuma, gano'n na po. Pero salamat po sa Diyos dahil maaga pa lang po, meron na po tayong opportunity para makapaglingkod sa atin po Diyos. Dapat po maipakita natin na yung faith natin is not dead. Maipakita natin that our faith is in action. Yun lamang po. Amen.
Yan, tuloy po nating papurihan ng ating Panginoon. Tayo po yung magsitayo na, tayo po yung magpupuri at sasamba sa ating Panginoon. Hallelujah, Jesus! At sa araw na po ito, tayo po ay aawit, sasayaw at magdiriwang sa ating Panginoon. Palakpakan po natin ang ating Panginoon at tayo po ay sasamba sa Kanya. Hallelujah, Jesus! Ako'y maglilingkod kahit sa pagsubok. Sandigan ko matayo ang pag-ibig niyang lubos. Tagumpay ay laging tiyak, hindi ako matitinag, pagkat ako'y hinirang anak ng may likha. Ako'y maglilingkod kahit may pagsubok. Sandigan ko'y matayo ang pag-ibig niyang lubos. Tagumpay ay laging tiyak, hindi ako matitinag, pagkat ako'y hinirang anak ng may likha. Ako'y maglilingkod, ako'y maglilingkod, ako'y maglilingkod sa'yo, Panginoon. Ako'y maglilingkod, ako'y maglilingkod, ako'y maglilingkod sa'yo, Panginoon. Ako'y maglilingkod, ako'y maglilingkod kahit may pagsubok. Sandigan ko'y matayo ang pag-ibig niyang lubos. Tagumpay ay laging tiyak, hindi ako matitinag, pagkat ako'y hinirang anak ng may likha. Let's go, yun! Ako'y maglilingkod, ako'y maglilingkod sa'yo, Panginoon. Ako'y maglilingkod, ako'y maglilingkod, ako'y maglilingkod sa'yo, Panginoon. Ako'y maglilingkod. Sa nagkakaisang tinig, ibang kauntaan. Hallelujah! Ako'y maglilingkod sa'yo, Panginoon. Ako'y maglilingkod, ako'y maglilingkod, ako'y maglilingkod sa'yo, Panginoon. Ako'y maglilingkod, ako'y maglilingkod, ako'y maglilingkod sa'yo, Panginoon. Ako'y maglilingkod, ako'y maglilingkod, ako'y maglilingkod sa'yo, Panginoon. Ako'y maglilingkod sa'yo, Panginoon. Ako'y maglilingkod. Hallelujah! Sa'yo, Panginoon. Ako'y maglilingkod. Hallelujah! Ating pong purihin, palakpakan na ating Panginoong Diyos. Sa araw na ito, tayo po'y sasamba at magpupuri sa Kanya. Hallelujah! Praise God. Itaas po natin ang ating mga kamay at siya ay tapat at dakilang Panginoon. Hallelujah!
palakpakan ng ating Panginoon. Yes, God. Hallelujah, Jesus. Sa'yo'y Ikaw ang pinagmulan. suliranin man ay dumating. Ikaw lamang, O Diyos, ang sasambahin. Panginoon ko, sa'yo lamang mananatili kailan pa man. Suliranin man ay dumating. Ikaw lamang, O Diyos, ang sasambahin. Panginoon ko, sa'yo lamang mananatili kailan pa man. Hallelujah, Jesus. We worship you, O Lord. Hallelujah. So nagkakaisang tinig ating pong awitan ng ating Panginoon Diyos. Suliranin man Ikaw lamang, O Diyos, ang sasambahin. Panginoon ko, sa'yo lamang mananatili kailanman. Muli po nating awitan. Suliranin man ay dumating. Ikaw lamang, O Diyos, ang sasambahin. Yes, Lord. Panginoon ko, sa'yo lamang Mananatili kailan pa man. suliranin man ay dumating. Ikaw lamang, O Diyos, ang sasambahin. Panginoon ko, sa'yo lamang mananatili kailan pa man. Mananatili kailan pa man. Mananatili kailan pa man. Hallelujah. Palakpakan po natin ating Panginoon. Amen. Sige po, patuloy po natin palakpakan ng Diyos. Hallelujah. Pwede po bang pag-umapawin po natin yung pagpupuri natin sa ating pong Panginoon? Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Sige po, tayo po ay dumulog sa ating pong Panginoon. Hallelujah. We praise you, Jesus. We praise you, Holy Spirit. We praise you, Father God. Panginoon, maraming salamat po sa pagkakataong ito na kami pong lahat ay nagkatipon sa lugar na ito para po makapakinig ng iyo pong mga salita, Panginoon. Amin pong dalangin, O Diyos, na kami po ay iyo pong pakisamahan sa amin pong pakikinig ng iyo pong mga salita. Panginoon, nawa sa mga oras na ito ay mabuksan ang amin pong mga puso't isipan, ang amin pong mga spiritual ears, Panginoon. Please, Lord, ready as, Panginoon, ihanda mo po kami, Panginoon, sa anuman pong mensahe na iyo pong ipapahayag sa umaga pong ito. Hallelujah. At nawa, O Diyos,
ihanda mo din po ang amin pong mga puso, Panginoon, for any corrections na amin pong mapapakinggan sa umaga pong ito. Ikaw po, O Diyos, ang siyang patuloy na maitaas sa amin pong mga buhay. Ikaw po ang patuloy na maitanghal at maparangalan sa mga oras na ito, Panginoon. Panginoon, sa iyo na po namin ipinagkakatiwala ang lahat na magaganap sa umaga pong ito at sa iyo po ang lahat ng kapurihan ng amin pong buhay. To God be the highest glory. In Jesus' mighty name we pray. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. Amen. Praise God. Muli po, punuin po natin ang lugar na ito ng papuri sa atin pong Panginoon. Hallelujah. Sige po yung malakas po na palakpak sa atin pong Diyos na buhay. Purihin ka, Panginoon. Hallelujah. Sige po, tayo po ay malaya na pong makakaupo sa presence po ng ating Diyos. Praise God. Ayan, nakita niyo po ba yung atin pong banner? Ayan yung atin pong series for this month. Ano nga po ba yung atin pong series for this month? Nasabi na po ni Kuya Ken kanina. Faith in Action. Ayan, I'd like to welcome everyone sa atin pong bagong series, Faith in Action, and we are now in the first week. Praise God. Pwede po ba nating isigaw ng malakas? Sabihin po natin, Faith in Action. Praise God. Hallelujah. And before we start po, nakikiisa po kami dito pong mga kabataan sa pag-celebrate po ng 11th year anniversary ng JCTRL Bulak. Praise God. Ang Diyos po ang magpala sa atin pong lahat. Hallelujah. And before we proceed po, since ito po ay pasimula ng atin pong bagong series or ng bagong tema, of course, meron po tayong goal. Praise God. Ano nga po ba yung atin pong goal? Ayan. Pwede po ba nating sabay-sabay na basahin yung atin pong goal in 1, 2, 3? Yan, praise God. Pwede po ba nating palakpakan ng malakas ang atin pong Diyos? Hallelujah. Our goal for this month is to use our God-given faith. Our God-given faith, ibig sabihin, ito po ay kaloob ng Diyos. Ang faith po or yung pananampalataya, ito po ay regalo sa atin po ng Panginoon. Ito po ay kaloob sa atin ng Diyos. Sino po dito ang may pananampalataya? Yan, 5 lang. Yan, again, sino po dito yung may faith kay Lord? Praise God. Dahil halos lahat naman po tayo dito ay nakapakinig na po ng good news. Of course, lahat po tayo tumanggap po ng kaloob na pananampalataya galing po sa atin pong Panginoon. And to being involved in God's ministry, ang goal po natin ay maging kaisa po tayo sa ministry po ng atin pong Panginoon. So, later on po, atin po yung i-discuss. Praise God. And basahin po natin, samahan niyo po ako na makibukas in 1 Corinthians chapter 12 verse 4 to 7. Dito po natin kukunin ang atin pong pag-aaralan. Yan, if you have your Bible, ayan, i-open po natin in 1 Corinthians chapter 12 verse 4 to 7. Sa Tagalog po natin basahin. Ang sabi po dito, verse 4, iba't iba ang mga espiritual na kaloob. Ngunit iisa lamang ang espiritong nagkakaloob ng mga ito. Iba't iba ang paraan ng paglilingkod, ngunit iisa lamang ang Panginoong pinaglilingkuran. Iba't iba ang mga gawaing iniatas, ngunit iisa lamang ang Diyos. Again, ngunit iisa lamang ang Diyos na kumikilos sa mga taong gumagawa ng mga iyon. Verse 7, para sa ikabubuti ng lahat, ang bawat isa'y binigyan ng kaloob na nagpapakitang nasa Kanya ang Espiritu. Ito po ang makapangyarihang salita ng atin pong Panginoon. Praise God. Amen. Isang malakas na palakpak po para po sa atin pong Diyos. Hallelujah. Amen. Before we start po sa atin pong talakayan, meron po muna akong question sa bawat isa. Yan, titignan po natin, susukatin po natin yung inyo pong mga stock knowledge. Yan, kung meron po ba tayong natutunan sa school, kasi kung hindi, lagot kayo kay Teacher Jeric, tsaka kay Teacher Ana. Yan, kung natatandaan po natin, sa ating pong body, meron pong iba't ibang systems na bumubuo po dyan. Amen. Yan, sa subject na science to dati naturo.
Since elementary pa lang, tinuro na po to sa atin. Yan. Sino po dito yung nakakaalala kung ano-ano po yung systems na bumubuo po sa atin pong katawan? Sige, magbigay po ng isa, Ate Kina. Nervous system. Tama yun, tama yun. Meron pong 11 or 12 po ata, hindi ko rin naman kabisado lahat. Ayan, ano pa yung natatandaan nyo? Digestive, tama yun. Ano pa? Chin? Katabi mo pa si Teacher Jerica, lagot ka. Skeleton, or yung skeletal system, tama yun. Okay, or 11 yun na, nakakatatlo pa lang kayo. Ano pa? Ha? Heart? O ano yung system na circulatory? Yon, circulatory siya under na system. O meron tayong nervous, digestive, skeletal, circulatory. O meron pa kayo naaalala? Ha? Reproductive. And naririnig ko din sa likod yung respiratory system. Praise God. Wow, palakpakan nyo naman yung mga spa. Ecosystem. Hindi po yun kasama, Chin. Iba yon. Okay, praise God. Salamat naman po sa ating Panginoon dahil meron pa po kayong natatandaan. Amen. Alam niyo po ba na in every system, there are many parts or organs na nagfa-function po dyan. Kaya nga po tinawag na system kasi iba't iba po yung mga organs na nagfa-function po dyan. Hindi po tatawaging circulatory system yan kung isa lang po yung organ na bumubuo dyan. Ano-ano po ba yung organs na nagfa-function within the circulatory system? Naku, wala na. Ano po yung mga parts or organs na bumubuo po dun sa circulatory system? Yung for the blood flow, ano yung nagsisirculate ng blood flow po natin? The heart and... Naku talaga. Babalik ko kayo sa elementary. The heart and the blood vessels, yung ating pong mga ugat-ugat. O yung kanina, yung binanggit ni Ate Kina, sa nervous system, ano po ba yung mga organs na bumubuo po doon? Yung ating pong brain and sa likod, spinal, praise God. Spinal cord, spinal column. Di ba? Hindi siya tatawaging system kung iisang organ lang yung nagfa-function dyan. Kaya nga system. Katulad na sa solar system, di ba? Kaya siya tinawag na system kasi napapalibutan siya ng maraming planets. Hindi po pwedeng tawagin siyang system kung Earth lang naman yung umiikot sa kanya, di ba? So, katulad sa atin pong katawan, yan, yung physical body po natin. Hindi po siya tatawaging katawan kung puro mata lang siya. 'Di ba? Kasi ang katawan, ang body ay binubuo ng iba't ibang parts din. Sige, imagine niyo, tingnan niyo yung katabi niyo. 'Di ba? Kung halimbawa ba si Acer, matatawag bang katawan niya kung puro tenga lang 'yan, 'di ba? Matatawag ba nating katawan niyan, Jade, kung puro kamay lang 'yan, kung puro at tenga lang 'yan, kung puro mata lang 'yan? 'Di ba? Kaya tinawag na katawan or body kasi ito po ay binubuo ng iba't ibang parts. May mata, may tenga, may bibig, may kamay, may paa. Lahat sila nagfa-function. Lahat sila mahalaga. Bawat part ay mahalaga. Bawat part, iba-iba rin ng function. Pero lahat yan ay mahalaga at merong kanya-kanyang function. Ultimo, yung pinakamaliit na part ng ating pong katawan ay meron pong halaga yan. Wala pong nilikha ang Diyos sa ating pong part ng body na wala pong kwenta or wala pong kabuluhan. Kasi kung meron man dyan, katulad nga po nang nabanggit sa morning devotion kahapon, sino dito nanood ng morning devotion kahapon? Kasi kung meron mang part na hindi nagfa-function sa ating pong katawan, anong tawag doon? Ha? Anong tawag doon? Libag. Di ba? Wala naman siyang function. So tayo ba, papayag ba tayo na maituring tayong libag lang? Di ba? Hindi naman. Basahin po muna natin yung mga sumusunod po na verse in verse 14 to 20. Basahin po natin 1 Corinthians chapter 12 verse 14 to 20. Ang katawan ay binubuo ng maraming bahagi at hindi ng iisang bahagi lamang.
Kung sasabihin ng paa, hindi ako kamay, kaya't hindi ako bahagi ng katawan. Hindi na nga ba ito bahagi ng katawan? Kung sasabihin ng tenga, hindi ako mata, kaya't hindi ako bahagi ng katawan. Hindi na nga ba ito bahagi ng katawan? Kung puro mata lamang ang buong katawan, di ba? Ang hirap imaginein, no? Kung puro mata lang tayo. Paano ito makakarinig? Kung puro tenga lamang ang buong katawan, paano ito makakaamoy? Imagine mo yung katabi mo, walang ilong. Di ba? Subalit, inilagay ng Diyos ang bawat bahagi ng katawan ayon sa kanyang kalooban. Kung ang lahat ng bahagi ay pare-pareho, hindi yan may tuturing na katawan. Ngunit ang totoo'y marami ang mga bahagi, ngunit iisa lamang ang katawan. Praise God. Now, ano po bang connect nito, Ate Pat, sa atin pong topic na faith in action? Yan, parang ang layo naman, Ate Pat. Kasi mga kapatid, mahalaga po na maintindihan po natin that the body na tinutukoy po dito, tayo po yun. Tayo po yung tinatawag na body of Christ. And who is the head of the church? Jesus is the head of the church, mga kapatid. And yung tinutukoy po dito sa atin pong pinag-aralan or sa atin pong binasa, we are the body of Christ. Ang tawag po sa atin, church, yun po yung nagpapatungkol sa katawan. And the head of the church is none other than Jesus Christ. Sabi nga po sa Colossians chapter 1 verse 18, and He is the head of the body, the church. Si Jesus po yung tinutukoy po doon. He is the beginning and the firstborn from among the dead, so that in everything, He might have the supremacy. So ano pong ibig sabihin nun? Kung tayo po pala ay tinatawag na body of Christ, tayo po ay katawan, dapat po tayo po ay nagfa-function din. Amen po ba? Dapat tayo ay meron pong ginagampanan. Praise God, hindi po tayo dapat yung nakikita lang every Saturday na uma-attend lang. Dapat hindi po tayo yung biglang sumusulpot na lang, na parang libagers. Diba? Dapat meron po tayong function. Amen? Pwede po ba natin sabihin sa atin pong katabi, you are part of the body. Sige, tignan mo yung katabi mo, sabi mo, you are part of the body. Therefore, you must have a function. Dapat meron po tayong ginagawa sa katawan bilang bahagi po ng katawan ng Diyos. Amen po ba? And ito po yung pinaka-goal po natin, yung tayo po ay makapabilang sa God's ministry. Amen po? Amen, praise God. Ano po ba yung ministry, Ate Pat? Ano po ba yung sinasabi po natin na God's ministry? At first, nung nagpapasimula pa lamang po ako, nakikita ko po kasi parang ang dami pong iba't ibang ginagawa dito sa church. Akala ko po, yun na po yung tinatawag na ministry. Yung meron pong technical ministry, may youth ministry, may pastoral ministry. Pero may mas malalim pa po pala siyang kahulugan. So ano nga po ba yung deeper meaning of ministry, mga kapatid? So sabi po dito, kung napakinggan niyo po yung mga previous preachings po ng ating pong head pastor, binigyan niya po ng kahulugan yung ministry. Specifically, God's ministry. So ito daw po ay, it is not something that we do for God, but what God is doing in us and through us. Ang ministry po pala ay, hindi po ito yung mga bagay na ginagawa po natin para sa Diyos. Ito po yung ginagawa ng Diyos sa ating pong buhay at sa pamamagitan po natin. In short, it is the power of God working in our lives. Amen po ba? Amen. Sino po dito yung nakapakinig na ng mabuting balita, tumanggap na ng Espiritu ng Diyos? Therefore, the power of God is already working in our lives. Amen po ba? And kung tayo po ay nakapakinig na ng mabuting balita, hindi po natin hahayaan na wala po tayong gagawin. Kasi ang Espiritu po ng Diyos na nananahan po sa atin, ang siyang nagkakaloob or nagpapahayag sa atin ng mga spiritual gifts po na tinatawag. So kung buhay ang Espiritu ng Diyos na nananahan sa atin, siya rin po ang magkakaloob sa atin ng ating pong mga abilidad. Amen po. And siya rin po ang mag-empower sa atin na gumawa ng mga bagay na makapagbibigay po ng kaluguran sa atin pong Panginoon. Amen. Praise God. So,
Dako po tayo sa una pong bahagi ng ating pong pag-aaralan. Ano nga po ba yung purpose ng ministry? Yan, meron po tayong dalawang bagay na nakita po dito na purpose ng ministry in Ephesians chapter 4 verse 11 to 12. Sabi po dito, "Now, these are the gifts Christ gave to the church. The apostles, the prophets, the evangelists, and the pastors and teachers." Yan po yung mga ilan sa mga spiritual gifts na tinatawag. Yung apostles, prophets, evangelists, pastors, and teachers. Yan po yung ilan sa mga kaloob. And their responsibility is, first, to equip God's people to do His work and build up the church, the body of Christ. First po is to equip, or yung tinatawag po nating equipping God's people. God's people. Ibig sabihin, tayo po yon, mga tao po ng Diyos or mga anak ng Diyos, to do His work. Amen? Yung gawa po ng Diyos, hindi po yung gawa po natin sa sarili po natin. And when we say equipping, there's a thing that we want to use but something has to be done to it first. Ibig sabihin, meron munang paghahasang gagawin. Or it carries the idea of preparing. Kumbaga, yung kaloob na bigay ng Diyos sa atin, it is being nurtured. Or parang ito po ay parang hinahasa pa. And building up, how are we using our talents and abilities to build up or encourage one another? So yun po yung dalawang purpose ng God's ministry, to equip and to build up one another. Praise God. And bakit nga po ba natin kailangan na bigyang kahalagahan or pahalagahan yung God's ministry? Bakit po natin kailangan bigyan ng value yung God's ministry? Una po, dahil po natanggap po natin yung salvation from God. We have received the salvation from God. Amen po ba? Lahat po tayo dito tumanggap na po ng salvation from God? Praise God. And ibig pong sabihin nun, mga kapatid, nung tinanggap po natin yung salvation mula po sa atin pong Panginoon, we have been identified with Christ. Tayo po identified na kay Kristo. Hindi na po tayo identified with Adan, doon po sa atin pong lumang pagkatao. We are now one with Christ. Amen? Yan, basahin po natin yung Romans chapter 6 verse 4. Yan, Romans chapter 6 verse 4. Praise God. Sa makatuwid, tayo'y namatay na at nalibing na kasama niya sa pamamagitan ng bautismo upang kung paanong binuhay muli si Kristo sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo rin ay magkaroon ng panibagong buhay. Amen. Alam niyo po, yung kaligtasan po natin pong natanggap, hindi po yun basta-basta. Hindi po yun biro. Kasi hindi po biro lahat ng pinagdaanan ni Jesus. Hindi po basta-basta lahat po ng sacrifices na ginawa sa atin ni Jesus Christ. In fact, alam niyo po, ang Diyos po ang unang nag-serve sa atin. Ang Diyos po ang unang nag-serve sa humanity. Kaya naman po, sino po tayong mga hentil para po hindi po maglingkod sa atin pong Panginoon, para hindi po mag-alay ng buhay sa atin pong Panginoon. Kung iisipin po natin yung bawat latay na humagutok sa likuran ng atin pong Panginoon, yung pagbutas ng kanya pong kamay at paano siya po ipinako dun sa krus, napakasakit po nun, hindi po natin kayang gawin yon. Kaya naman po, we have to be thankful. Dapat po bigyan po natin ng pagpapahalaga yung gawang tinapos ng atin pong Panginoon, dahil po doon ay nagkaroon po tayo ng kaligtasan. Kaya naman, kung tayo po ay niligtas ng atin pong Panginoon, sabi nga po sa morning devotion kahapon, isa po sa ebidensya na tayo po ay tumanggap ng kaligtasan sa Panginoon ay yung nakikita po sa atin pong buhay na tayo po ay nag-aalay ng buhay sa atin pong Panginoon. Na ebidensya po na tayo po ay nag-aalay ng panahon, ng oras sa atin pong Diyos, na tayo po ay malayang nagpapagamit sa atin pong Panginoon. Amen? Yun po yung isang malakas na evidence na tayo po ay binigyan ng kaligtasan ng Panginoon, na nakikita sa atin yung dakilang pagkilos ng atin pong Diyos na buhay. Hallelujah.
And second po mga kapatid, first we receive the salvation from God, and secondly, we receive the Spirit of God. In Romans chapter 5 verse 5, basahin lamang po natin saglit. Romans 5:5. Amen. At hindi tayo binibigo ng pag-asang ito sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos na sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Amen? Talagang pinapatunayan ng salita ng Diyos na tayo po ay pinagkalooban ng Spirit of God. Hallelujah. And the Spirit of God living in us is alive. Pwede po ba nating sabihin, alive? Ayan. Ang Espiritu po na nananahan po sa ating pong mga buhay ay buhay, alive. Kaya naman po dapat makita po yan sa atin pong paglilingkod na buhay at patuloy na kumikilos ang Diyos sa atin. Praise God. And this Spirit of God is the gift giver. Siya po ang nagbibigay sa atin ng spiritual gifts, or siya po yung tumutulong sa atin para po ma-discern natin kung ano nga po ba yung mga kaloob sa atin ng Panginoon. Yung iba po, meron pong kaloob sa pangangaral. Yung iba po, meron pong kaloob sa pagbibigay ng mga wise advices. Amen. Yung iba po, ayan, basahin po natin saglit yung 1 Corinthians 12:7-11. Para po makita po natin kung ano-ano po ba yung ilan sa mga kaloob na maaari po nating ma-acquire from the Spirit of God. Amen. Sabi po dito, a spiritual gift is given to each of us so we can help each other. Amen. Yun po yung tinutukoy po natin kanina na isang purpose ng ministry, to build up one another or to encourage one another. To one person, maaaring sa isang tao, the Spirit gives the ability to give wise advice. To another, the same Spirit gives a message of special knowledge. The same Spirit gives great faith to another. And to someone else, the one Spirit gives the gift of healing. So yung iba, meron din pong kaloob na magpagaling, gift of healing. He gives one person the power to perform miracles. Yung iba may kakayanan daw po na mag-perform ng iba't ibang miracles. And another, the ability to prophesy. He gives someone else the ability to discern whether a message is from the Spirit of God or from another spirit. Still, another person is given the ability to speak in unknown languages, yung nakakapagsalita po sa iba't ibang lengguwahe or wika. While another is given the ability to interpret what is being said. It is the one and only Spirit who distributes all these gifts. He alone decides which gift each person should have. Although, maaaring sa atin po, kanya-kanya po tayo ng kaloob. Maaaring iba-iba po tayo ng kaloob na matanggap from the Spirit. Pero nais pong linawin ng salita ng Diyos na kahit na iba-iba po tayo ng kaloob or ng spiritual gift, iisang Spirit lang po ang nagbibigay niyan. Hindi po ibig sabihin na iba-iba po tayo ng kaloob, iba't ibang Espiritu na rin po yung nagbibigay sa atin yan or nagpapahayag po sa atin yan. Dapat po nating maintindihan na iisa lamang po yung Espiritu na atin pong tinanggap at yun po ang Espiritu ng Diyos. Amen po. Iba't iba nga lang po talaga tayo ng ministry na pwede pong gampanan. Amen. Kumbaga, sabi nga 'di ba, each of one or every one of us is unique. Praise God. And alam niyo po, isang patotoo lang din po before we proceed sa atin pong application. Dati po hindi naman din po ako ganito na kaagad or hindi naman po ako ganito na agad na nakakapagsalita sa harap ng maraming tao or hindi po ako knowledgeable na kaagad na magbahagi po ng Word of God. Parang nag-start po siya way back mga 2019, yung before pa po mag-pandemic. Kasi dito po sa church, dati meron pong mga iba't ibang district. May district 1, 2, 3. Tapos, dati sa district 2, under Pastor Arnel,
meron po silang online Bible study. Tapos naka-join po ako doon. So, ilang months, siguro mga 2 to 3 months, nakikinig lang po ako doon sa online Bible study. Nakiki-join lang kasi hindi naman talaga ako District 2. Nakiki-join lang talaga ako doon. Pero after mga 2 to 3 months, challenge po ako ng Lord. Kasi nabigyan po ako ng pagkakataon na makapag-share. And yung mga ano po kasi doon, yung mga participants po doon sa online Bible study from different daughter churches, and kasama din po doon yung mga strong survivors po natin. So nakakaano po, parang nakakakaba kasi nga never pa naman ako nakapag-share ng Word of God kahit na sa maliit na group lang or kahit na sa online lang. So kahit na hindi pa ako marunong, kahit na hindi ko pa alam kung paano ko sisimulan, tinanggap ko siya. Kumbaga, challenge accepted kasi from the Lord yun. And I know na the Spirit will help me. So, confident ako na tutulungan ako ng Diyos sa akin pong pag-aaralan. Dahil ang Diyos din naman po ang magpapahayag po ng Kanya pong mga salita. Pero, hindi po nila alam na nung ako po ay na-assign na mag-share, lahat po ng pagde-deliver ko ng message, yung outline ko po, kung paano ko siya i-deliver, lahat po yun nakasulat. Lahat po yun. Yung mga points ko from 1 to 3, kung paano ko siya i-deliver, lahat yun, tinatype ko. Tapos kapag oras na ng pagbabahagi, binabasa ko lang yun. Kasi natatakot ako na magkamali eh. Pero alam niyo po, after how many months na patuloy po akong na-assign, parang binigyan po ako ng conviction ng Lord. Yung conviction kasi nagmumula din yan sa Spirit eh. Parang binigyan po ako ng conviction ng Lord na try mo naman. Yung wala kang kodigo, mag-share ka kahit walang nakakakita sa'yo. So I tried. Kahit na alam ko na yung magsa-stutter ako, alam ko na parang mabubulol-bulol ako. So, patuloy ako nagtiwala sa Lord. And alam niyo po, napakabuti po ng Diyos kasi kahit na hindi ko pa kaya that time, nagtiwala lang ako sa Diyos and tinulungan ako ng Panginoon. Tama yung sinabi ni Kuya Ken kanina eh, na dapat tama yung desisyon natin. All we have to do is to take that first step. Kasi nga, kapag mali yung naging desisyon mo in your first step, yung mga susunod mo na step, maaaring mahirapan ka, maaaring makaranas ka ng mga pagkadapa or pagkabigo, pero hindi naman talaga yun may iwasan. Pero napakahalaga nung pinaka-first step natin. And yung pinaka-first step na yun, alam naman natin na yun talaga yung pinaka-challenging. Yun talaga yung pinaka-mahirap. Pero once we overcome that first step, yung mga susunod na step, parang magiging madali na lang sa atin yun kasi napatunayan natin na kung yung unang step, yung unang hakbang ay nakaya nating hakbangan, what more yung mga susunod pa. Amen? Kaya naman, nabibless din ako sa patotoo kanina ni Kuya Ken na dati wala naman silang alam, sila Chin, si Ivan, di ba? Wala silang alam about sa technical ministry. Hindi nila alam kung paano mag-laptop, about sa mga sound systems. Pero praise be to God kasi naging tama yung desisyon nila na magpagamit sa Diyos. Kasi ang Diyos din naman ang mag-enable sa atin eh. Ang Diyos naman din po ang magbibigay sa atin ng kakayahan. Amen. Kung ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng kaloob, siya din po ang mag-enable sa atin. Siya din po ang mag-nurture ng kaloob po na yan. Kaya tingnan nyo naman po ngayon, kahit na wala po sila Kuya Robert, yung mga nagte-training po sa kanila, kayang-kaya na po nilang i-set up yung sound system. Praise God. Pwede po ba nating palakpakan ng Diyos? Hallelujah. Kaya naman, I encourage everyone na kapag po tayo po ay na-assign sa ating pong devotion, halimbawa, na-assign po tayo na Ate Daisy na mag-pray po sa ating pong online devotion o di kaya magbahagi ng short Bible reflection, wag po natin yung tatanggihan. Kasi hindi po tayo matututo kung paano mag-pray kung hindi po natin sisimulan at susubukan. Hindi po tayo matututo na magbahagi ng Word of God kung tayo mismo sa sarili natin, hindi natin bubuksan yung Bible natin at hindi natin to aaralin. Amen? Pwede naman yon na halimbawa sa umpisa, hindi ka pa sanay na magbahagi ng Word of God. Kumbaga parang meron lang limit yung yung sasabihin mo hanggang 5 minutes lang, kaya mong magsalita, ganyan. Pwede naman yon na
Sa una, pwede naman yun ilagay mo sa phone mo, tapos yun yung i-share mo. Wag mo lang tatanggihan yung magiging assignment mo kasi kung tatanggi ka, hindi po tayo mag-improve, never po tayong mag-grow. Amen? Yung first step na mapagkatiwalaan ka sa isang assignment or sa isang bagay, grab po ninyo yan kasi yan po yung magiging susi para po kayo ay matuto and para po tayo ay maging effective na kabahagi ng God's ministry. Amen? Amen. Praise God. And since ministry is the work of God in our lives, sa part naman po natin, ano naman po yung dapat pong makita ng Diyos? Amen? What do we need to possess to become part of God's ministry? Ano naman po yung mga bagay na dapat po nating taglayin sa ating pong sarili kung tayo po ay nagnanais na maging kabahagi ng ministry ng ating pong Panginoon. So, dito po natin tatapusin yung ating pong pag-aaral. 3 bagay po ang nais ko pong ibahagi po sa inyo. Number 1, willingness. Number 2, submissive heart, and number 3, complete dependence to God. Ayan, unahin po natin yung willingness and gamitin po natin supporting verse yung 1 Chronicles chapter 28 verse 9. Yan, sabi po dito, and Solomon, my son, learn to know the God of your ancestors intimately. Worship and serve Him with your whole heart and a willing mind. For the Lord sees every heart and knows every plan and thought. If you seek Him, you will find Him. But if you forsake Him, He will reject you. Sabi po dito, worship and serve Him, serve God with your whole heart and a willing mind. Sabi po dito, whole heart. Hindi po sinabi dito na half-hearted. O di kaya, Lord, kapiraso lang, Lord. Yung iba kasi, yung part kasi ng heart ko, Lord, sa iba naman eh. 'Di ba? Yung ibang part ng heart ko, Lord, nasa kanya na yun eh. 'Di ba? Sabi ng Lord dito, with your whole heart, ng buong puso. Amen? Unang tinitingnan kasi ng Diyos yung ating pong puso kung tayo po ba ay willing talaga na magpagamit po sa kanya pong ministry. Kasi hindi po tayo magagamit ng Diyos if we are not willing. Kasi meron po tayong tinatawag na free will. Yan din po ay kaloob po sa atin pong Panginoon. And yan po ay nirerespeto ng Diyos. Yung atin pong sariling kalooban, nirerespeto po yan ng Diyos. And if we are not willing, we will not be able to be used by God. Hindi po natin magagampanan yung pinapagawa po sa atin po ng Diyos if we will not open our hearts for God's works. Amen po ba? Kaya naman po sa oras po na ito, nawa po at the end of this series, nawa mabuksan po yung atin pong mga puso na tayo po ay magpagamit sa Diyos. Sabi nga po ni Kuya Ken kanina, di ba? Hanggat may lakas pa tayong mga kabataan, wag na po natin hintayin na kung kailan uugod-ugod na tayo, doon pa lang tayo magde-decide na magpagamit sa Panginoon. Di ba? Lalo ngayon na bakasyon na po. Tapos na po tayo sa lahat ng mga school works, sa lahat po ng activities, assignments, and quizzes. Kumbaga, free na tayo, malaya na tayo sa mga pinapagawa sa atin ng mga teachers natin. Kaya naman, lubusin natin yung bawat pagkakataon na tayo po ay makapaglingkod sa atin pong Panginoon. Amen, hanggat may lakas pa tayo. Kasi hawak ng Diyos ang buhay po natin eh. And in an instant, kayang-kaya din po ng Diyos na kunin po ang atin pong mga buhay. Kaya dapat hanggat may lakas pa, tayo po dapat ay nagpapagamit sa atin pong Panginoon. And ang Diyos po kasi natin ay hindi po siya manipulative. Amen? Although our God is very powerful, He holds everything in His hands. Pero ang Diyos ay hindi po niya tayo kinokontrol. Amen? Hindi po basta-basta ibabangon ka na lang ng Diyos sa higaan mo tapos dadalhin ka na lang ng Diyos dito sa church. Hindi po yun. The reason why you are here kasi mayroong Spirit of God na buhay po sa inyo pong mga buhay. The Spirit of God is alive in your lives kaya naman nandito ka. Amen? Kaya wag mong sayangin yun. Be willing para po magpagamit po sa atin pong Panginoon. Alam po ng Diyos if we are willing and if we are genuine sa service na ginagawa po natin para po sa Kanya.
Amen? Sino po dito ang willing na magpagamit sa Diyos? Amen. Alam niyo po yung ministry po kasi, pinagpe-pray din po iyan. Pinagpe-pray po yan, hindi po yung kung ano na lang po yung basta gustuhin nating pasukin. Halimbawa, yung kaibigan mo nandito sa technical ministry, ay sige, doon na lang din ako para meron na ako agad kasundo. Hindi siya ganun ha. Kumbaga, pinagpe-pray din yan. Kailangan din natin ng discernment. Kailangan kinokonsulta din natin sa Diyos. Ano ba yung mga bagay na gustong ipagawa niya sa atin? Hindi yung kung ano lang yung gustong gawin natin para sa Kanya, di ba? Sabi nga, ministry is God's work in us and through us. Hindi yung kung ano na lang basta yung gusto nating gawin. Amen? Number 2 po, yung submissive heart. Amen? In Luke chapter 22 verse 42, si Jesus po ang nagsasalita po dito. Sabi ni Jesus, Father, if you are willing, please take this cup of suffering away from me. Yet, I want your will to be done, not mine. And bakit po nasabi to ni Jesus? Amen? Alam naman po natin na si Jesus, siya po ay Diyos. Jesus Christ is also God. Pero netong moment na to, He is in His human nature. Siya po ay nasa katawang panlupa. And ito po yung pagkakataon na nalalapit na po yung kamatayan po ni Jesus. Kaya naman po nasambit po niya sa Ama, sa Father, Lord, if you are willing, please take this cup of suffering away from me. Lord, pwede po ba na hindi ko na po danasin lahat ng sufferings na mararanasan ko? Kasi meron pong knowledge ang si Jesus kung ano po yung maaari niyang kaharapin. Alam po niya yung mga sufferings na pagdadaanan po niya. Pero alam niya po, inalaw po niya or sinabmit po niya yung kanya pong kalooban sa kalooban ng Diyos Ama. Pero hindi po ibig sabihin no, na magkaiba po ang kalooban ng Diyos at kalooban ni Jesus Christ. Nga lang po kasi Jesus Christ is in His human form that time. Kung hindi po loloobin ng Diyos Ama na sapitin ni Jesus Christ lahat po ng mga sufferings, lahat po ng mga latay, yung pagpapako sa krus, kung hindi po iaalaw yun ng ating pong Diyos Ama, wala rin po tayong healing sa kapanahunan po natin ngayon. Amen? Kaya naman, grabe po yung sacrifice ng Diyos para po sa atin pong lahat. Siya po ay Diyos na. Pero yung will niya, sinabit pa rin po niya sa Father God. Amen po. Kaya naman tayo po, mga anak ng Diyos, dapat din po sinasabit din po natin ang ating pong kalooban sa kung ano po ang kalooban ng Ama. Not my will, not our will, but the will of God be done in our lives. Amen. Kasi 'di ba, kung tayo po ay may ministry na may mga pagkakataon na may mga plano tayo for our ministry, which is good naman, especially if that's for the betterment or para sa ipag-grow ng kapwa natin. Pero wag lang natin hahayaan na manaig yung kalooban natin kesa sa kalooban ng Ama sa atin pong mga buhay. Kaya kung meron po tayong ministry or merong nagbabalak sa atin na maging part of God's ministry, dapat open yung heart natin na magpasakop sa kalooban ng Diyos. Amen? Sino po dito willing na magpasakop sa kalooban ng Diyos? Ibig po niyang sabihin, hindi na po sarili niya ang masusunod. Amen? Kapag ka Saturday, hindi na siya nasa higaan lang, hindi na siya nasa bahay lang. Nasa church siya kasi may youth service. Amen? And kapag ka Sunday, Lord, hindi kasi enough yung Saturday. Lord, nauuhaw ako sa'yo. Kalooban mo palagi, Panginoon, ng masunod, Lord. Kaya Lord, kahit may Saturday na, Lord, bukas sa atin pa rin ako. Amen? Praise God. And lastly, mga kapatid, yung complete dependence to God. Amen? Basahin po natin in 2 Corinthians chapter 1, verse 9. Sabi po dito, ito po ay sulat ni Paul, ni Pablo, ni Apostol Paul. In fact, we expected to die, but as a result, we stopped relying on ourselves and learned to rely only on God who raises the dead. Kaya po ito nasabi po ni Apostol Pablo kasi noong mga panahon na yon, dahil si Pablo nga po, di ba, isa po siya sa napagkatiwalaan ng Diyos na mangaral ng mabuting balita. So,
lumilibot po sila or nagpupunta po sila sa iba't ibang dako ng mundo or sa iba't ibang bansa para naman po makapangaral ng salita ng Diyos. And in every place na kanila pong pinupuntahan, hindi po biro din yung kanila pong pinagdadaanan. Alam niyo po yung mga situations or yung mga painful situations na pinagdadaanan po natin, yung mga struggles na pinagdadaanan po natin, walang-wala po yan sa mga pinagdaanan ng mga disciples and apostles before. Nung panahon po ni Jesus or nung panahon po nila Apostle Pablo. Talagang life and death situation sila. Wala silang pakialam kung nakataya yung buhay nila. Ang naisin ng kanila pong puso ay yung maipangaral po nila yung salita ng Diyos sa lahat ng tao. Amen? Kaya yung ano nila, yung dependence nila, hindi nakarely sa sarili nilang lakas. Amen? Kasi walang mangyayari. Talagang mapapahamak sila. Pero dahil nga doon, binigay nila yung total dependence nila sa atin pong Panginoon. Hindi sila dumepende sa sarili nilang lakas, kundi dumepende sila sa lakas na nanggagaling po sa atin pong Panginoon. And if we are desiring to be part of God's ministry, ganun din po yung dapat na maging attitude or response po natin. Na dapat hindi po tayo nananangan sa sarili po nating lakas. Amen? Kasi kung puro sarili lang natin, sarili lang din natin yung itinataas po natin. Pero our ultimate goal or yung ultimate goal ng ating pong buhay Kristiyano ay makapagbigay po ng kaluguran at karangalan sa ating pong Panginoon. To give God the glory. Hallelujah. Kaya naman, sa pagkakataon pong ito, tayo po ay magsitayo na, hallelujah. Kung tayo po ay nagde-desire na magpagamit po sa atin pong Panginoon, let us open our hearts. Hallelujah. Atin pong buksan ang atin pong puso. Let us all be willing na magpagamit po sa atin pong Panginoon. Katulad po ni Paul, hallelujah. Siya po ay dati pong persecutor din ni Jesus Christ, di ba? Dati din naman, nung hindi pa po tayo born again, parang wala naman po tayong pakialam sa mga ganito pong gawain. Pero sa ngayon po, that we receive the salvation and spirit from God, wag po natin hayaan na nagiging normal at tender na lamang po tayo. Hayaan po natin na kumilos po ang kapangyarihan ng Diyos sa atin pong mga buhay. Hallelujah. Kung sa tingin man po natin na hindi po tayo karapat-dapat, wag po tayong mag-alala. Kasi ang Diyos na tumawag po sa atin, siya din po ang magka-qualify sa atin. Hallelujah. Wag po tayong matakot na magpagamit sa Diyos. Kasi siya din naman po ang tutulong sa atin. Siya din, guaranteed po ang help na nanggagaling po sa atin pong Panginoon. Ito po yung oras na ano man po yung takot na nararamdaman po natin. Kung tayo man po ay nahihiya, atin na pong bitawan yan at be willing, be submissive, hallelujah, and show our full dependence on God, hallelujah. Before we pray po, mga kapatid, tayo po muna ay umawit sa atin pong Panginoon. And as we worship God, let us open our hearts. Hallelujah. Kausapin po natin ang atin pong Diyos. Hallelujah. Ask God kung ano po ba yung mga bagay na gusto po niyang ipagawa sa atin. Panginoon, Hallelujah. ako ay akayin mo. Hallelujah. Let us worship God. Let us open our hearts, mga kapatid. Espiritu, Amen. Let the Spirit of God move in this place. Hallelujah. We acknowledge your presence, Lord. ang buhay ko'y alay sa'yo. Isugo mo ako kahit na saan pa man, kahit
Espiritu, ako ay lukuban mo. Ang buhay ko'y alay sa'yo. Isugo mo ako kahit na saan pa man, kahit na ano pa man sa tawag mo. Jesus ay susunod ako. Kahit na, hallelujah. Hayaan po natin sa pagkakataon po ito'y mangusap ang Diyos sa bawat isa po sa atin. Hallelujah. Worship God with all of our hearts. Jesus ay susunod ako. Takot sa buhay, pag-alinlangan, ay iwan ko lahat. Kapaguran at kahinaan, mapapawi ang lahat. Takot sa buhay, pag-alinlangan, ay iwan kong lahat. Kapaguran at kahinaan, mapapawi ang lahat. Kahit na saan pa man, kahit na ano pa man sa tawag mo, Jesus ay susunod ako. Kahit na saan pa man, kahit na ano pa man sa tawag mo, Jesus ay susunod ako. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. We acknowledge your presence, Lord God. Amen. Naniniwala po kami, Panginoon, na you are working in our lives right now, Lord Jesus. Hallelujah. At naniniwala po kami, Panginoon, na sa mga kabataang naririto, meron ka pong magandang kaloob sa bawat isa po sa amin, Panginoon. Ang tangi po naming dalangin sa mga oras na ito, O Diyos, tulungan mo po kami, Panginoon, na malaman kung ano mo po ba yung gusto mo pong ipagawa po sa amin, Panginoon. Hayaan mo po, O Diyos, na makita po sa amin pong buhay, yung dakila mo pong gawa, at yung dakila mo pong pagkilos sa amin pong mga buhay, Panginoon. Ayaw po namin, Lord, na wala po kaming ginagawa sa pag-attend po namin sa church, Lord God. Hallelujah. From this moment, Panginoon, nais po namin mag-alay ng buhay sa iyo, Panginoon. Nais po namin na meron po kaming magawa para po ikaw po ay amin pong makaparangalan sa amin pong mga buhay. Hallelujah. Kaya naman, Panginoon, sa pagkakataon pong ito, anuman po yung mga humahadlang sa amin pong mga buhay, kung meron man pong nag-i-hinder sa amin, Lord, na mga kabigatan sa buhay, anuman pong mga pagkatakot, Panginoon, Lord, tulungan mo po kami na bitawan ng mga ito, Panginoon. Dahil, Lord, nais po namin isuko ang lahat at ipagamit ang amin pong buhay, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Please continue to move, Lord, in our lives, Panginoon.
Nais po namin, Lord, na ikaw ang patuloy na mag-minister sa amin pong mga buhay. Hallelujah. At nais po namin, Panginoon, na gamitin po namin ang amin pong lakas para po ikaw po ay mapapurihan at maparangalan, Panginoon. Nais po namin magpagamit, Lord, kaya naman, O Diyos, right now we declare, Panginoon, that we are willing, Panginoon, na magpagamit at we are opening our hearts for your miraculous work sa amin pong mga buhay, Panginoon. And we will not rely on ourselves. We will start, Lord, na mag-rely po sa kapangyarihan mo at sa kakayanan mo, Panginoon. Hallelujah. Pwede po ba nating awitin yung chorus part? Ito po yung maging pangako po natin sa Diyos na kahit na saan man po tumapak ang atin pong mga paa, ano man po yung ipagawa po ng ating Panginoong Diyos sa atin pong mga buhay, tayo po ay susunod sa Kanya pong kalooban. Hallelujah. Kahit na saan pa man, kahit na ano pa man sa tawag mo, Jesus ay susunod. Yung mas malakas na awit sa Diyos, ito po ang ating pangako sa Kanya. Hallelujah! Sa kahit na Itaas po natin ang ating puso sa Diyos. Hallelujah. Ipakita po natin yung ating pong willingness sa Kanya. Hallelujah. Minsan pa, sunod ako. kahit na saan pa man, kahit na ano pa man sa tawag mo, Jesus ay susunod ako. Jesus ay susunod ako. Jesus ay susunod ako. Hallelujah. Continue to empower us, youth, Lord Jesus. Dahil po gusto po namin, Panginoon, na maging kabahagi sa pagpapalaganap pa ng iyong mabuting balita, Panginoon. Nais po namin magamit ang amin pong mga buhay, Panginoon, nang sa gayon yung mga kabataang wala pa po dito sa church, yung mga hindi pa po nakakakilala sa Diyos, Panginoon, ay ma-invite po namin dito, Panginoon. Hallelujah. Dahil naniniwala po kami na marami pa pong kabataan ang nangangailangan ng kaligtasan, Panginoon. Kaya naman, O Diyos, malaya mo pong gamitin ang amin pong mga buhay to expand your kingdom, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Panginoon, naniniwala po kami that help is guaranteed. Dahil, Lord, Ikaw ay buhay sa amin pong lahat, Panginoon. Hallelujah. Muli, O Diyos, maraming salamat po. At lahat ng kapulihan ng aming pong buhay, lahat ng pasasalamat ng aming buhay ay tanging sa iyo lamang po, Panginoon. In Jesus' name we pray. Everybody say Amen. Praise God. Ayun po, dadako po tayo sa pagkaloob. Basahin po natin ang 2 Corinthians chapter 9 verse 7. Each of you should give what you have decided in your heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. Ang sabi po dito, ang bawat isa ay magbigay ayon sa kanyang pasya, maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng may kagalakan. Tapos, itaas po natin ang kaloob. Lord, marami pong salamat sa araw na ito. Maraming pong salamat sa binigay niyo pong presensya po sa aming lahat, Lord. At saka nandito po sa church na ito, Lord.
ito pong pagkaloob po namin ay sana po ay makatulong po sa church na ito at madami po kami maaakay. Lord, ingatan niyo po kami sa pag-uwi at maraming pong salamat. Lord, gabayan niyo po kami sa journey na sa araw-araw po namin pag gawa po sa inyo, Lord. Amen. Kahit na saan pa man, kahit na ano pa man, sa tawag mo, Jesus ay susunod ako. Kahit na saan pa man, kahit na ano pa man, sa tawag mo, Jesus ay susunod ako. Jesus ay susunod ako. Jesus ay susunod ako. Ating pupurihin natin ang Diyos. Tapuhay, hallelujah. Yan, para po sa ating announcement, meron po tayong gaganapin na Sunday service. Tomorrow po, kita-kita po tayo ulit. Ginaganap po to tuwing Sunday, 7 a.m. po. At para naman po sa ating youth service, tuwing Saturday po ito, 10 a.m. At honey, binabati po namin ng happy anniversary ang TRL Bulak. God bless you all po. At nagpapasalamat din po ako sa Panginoon dahil sa naging matagumpay na Women's Conference na naganap po sa May 1. Hallelujah. And para naman po sa ating pagtatapos, bago po tayo umuwi, ay tayo po ay muling sumamba sa ating Panginoon. Hallelujah! Ako'y malilingkod kahit may pagsubok. Sandigan ko'y matay ang pag-ibig niyang lubos. Tagumpay ay laging tiyak, hindi ako matitinag, pagkat ako'y hindi ramdam, anak ng nailikha. Ako'y maglilingkod kahit may pagsubok. Sandigan ko matay ang pag-ibig niyang lubos. Tagumpay ay laging tiyak, hindi ako matitinag, pagkat ako'y hinilang niya, anak ng nailikha. Ako'y maglilingkod, ako'y maglilingkod sa'yo, Panginoon. Ako'y maglilingkod, ako'y maglilingkod, ako'y maglilingkod sa'yo, Panginoon. Ako'y maglilingkod. Ako'y maglilingkod kahit may pagsubok. Sandigan ko matay ang pag-ibig niyang lubos. Tagumpay ay laging tiyak, hindi ako matitinag, pagkat ako'y hiniran niya, anak ng nailikha. Ako'y maglilingkod, ako'y maglilingkod, ako'y maglilingkod sa'yo, Panginoon. Ako'y
maglilingkod. Ako'y maglilingkod. Ako'y maglilingkod. Sa'yo, Panginoon. Ako'y maglilingkod. Ako'y maglilingkod.